It's a beautiful Monday morning and welcome once again to another episode of the Ledipo Business Hour. Magnegosyo tayo. This is your host for today, Ms. Jamie Florence Estrada Ribaya, the Ledipo Officer of the Province of Albay. And lagi po naman natin ginagawa every episode na mag-interview po ng isang negosyante na magkukwento sa atin ang kanilang journey sa pagnenegosyo. And we hope that we can inspire and motivate you all po na magbukas na rin ng inyong mga sarili-sariling negosyo dito sa probinsya ng Albay. Siyempre, pinaprioritize po natin dito yung mga bagong bukas pa lang na negosyo na nangangailangan ng libreng promotion. Ito po ay dala sa inyo o hatid sa inyo ng Provincial Government of Albay through the leadership of our beloved Governor Attorney Edsel Grex Lagman with the help and support of the Provincial Information Office headed by Attorney Mary Lou Duca Castillo. Gusto namin makatulong po sa mga micro businesses na mas makilala pa po ang kanilang mga negosyo, makapag-spread kami ng awareness na bukas ang kanilang negosyo at handa na magbigay ng serbisyo po sa inyo. Sa pamamagitan po ng aming programa, gusto namin patunayan that Albay can be the most preferred investment area not only in the region but in the whole country as well, and that we can also be an entrepreneurial hub of excellence. So bago po kami magtungo sa aming final or formal interview, gusto po lamang naming malaman ninyo kung ano-ano ang iba't ibang serbisyo na pwede ninyong makuha sa Ledipo office at kung ano po ang aming mission and vision. So please watch this short video muna po. Mandates. The Local Economic Development and Investment Promotion Office is mandated to facilitate, prepare, coordinate, and execute local economic development and investment promotion policies, programs, projects, and activities in compliance with DALJ Memo, Circular Number 2010-113. Vision. Ledipo Albay envisions to make the province of Albay the most preferred investment destination by providing a welcoming environment that provides ease in doing business, effective mechanisms, accurate and timely business information, and assistance to potential investors and partners. Mission. Ledipo Albay aims to foster the economic development and investment opportunities in the province of Albay through its various programs, projects, services, and activities. About the services. Local Economic Development and Investment Promotion is an office that is ready to assist potential investors and partners, private, individual or group, both foreign and local, and the general public, in terms of capacity building, advocacy promotion, marketing and product development assistance for the increased economic development and investment in the province of Albay. And we're back po sa mga kabubukas pa lang na inyo mga Facebook pages and channels. Magandang Monday morning po sa inyong lahat. And welcome to the 59th episode of the Ledipo Business Hour. And as promised po, meron tayong makakasamang negosyante sa araw na ito na magkukwento sa atin tungkol sa kanilang negosyo. Ladies and gentlemen, join me in welcoming po our guest for today, Ma'am Mary Nasol Beludo, owner of Maryland Resort, na dyan po matatagpuan sa Kamalig, Albay. Good morning and welcome to the program po, ma'am. Good morning, everybody. I'm Mary Nasol Beludo, the owner of Maryland Resort located at Purok 3, Common, Kamalig, Albay. Yan. So marami-rami na tayo. Kami po ma'am na na-interview na taga-Kamalig dito sa aming programa. And speaking of resort, siguro pangatlo, kung hindi ako nagkakamali, pangatlo na po kayo sa na-interview namin na resort owner dito sa aming programa. Ang una naming na-interview dati, tingin ko si Tres Hijos, tama ba?
Tres Hijos and Onju na sa Kamalig din yon. Na-interview natin sila. And ngayon po, isa na namang negosyo na resort ang ating pag-uusapan sa araw na ito. Kailan po nag-umpisa ang inyong business, ma'am? Nag-umpisa ang construction January. Bago pa. Yes po. By April, katapusan ng April. Anyway, ang business ko, ang resort ko, para sa amin is family use lang. And then, nung tapos na ang resort, tapos na ang pool, may mga nag-inquire kung magkano, sabi ko, ay, pwede natin gawing business na lang ito. Hindi na pang family lang. Kasi pwede naman gamitin natin sa family, pwedeng sa negosyo. At the same time, kikita man yung pig-invest kong malaking pera doon sa pool. Kaya naging negosyo na. Ayan. So, malamang po yung mga na-invite nyo friends and family doon sa inyong dapat pahingahan lang. Nag-enjoy masyado. Kaya sila na mismo nag-inquire na rin kung pwede na rin silang makapag-happy and makapag-event doon sa lugar ninyo. Okay, so bagong-bago pa January po, So, meron po ba tayong pwedeng maipakitang pictures itong Maryland Resort? At bakit po yun ang naisip nyo ipangalan sa inyong resort? Kasi po, ang pangalan na Mary, pangalan ko yan. Kaya, sabi ko, dagdagan na lang ng land para at least, sabi ko po, pag wala na ako sa mundo, nandyan pa rin yung pangalan ko. Ayun, ang ganda. Ano tong kulay pula na to, ma'am? Ilaw man lang yun, ma'am. Ilaw. Ang ganda. Ayan, so may private rooms din. Yes, may private rooms na dalawa, may aircon, and then may kitchen, may sala, yan ang sala. Ayun. So, for small groups po ito? Yes po. Even mga 20 packs, kayang-kaya kasi. Kayang-kaya. Yes, nag-provide ako doon ng mga extra bed. Swimming pool pala yung may ilaw na yun. Opo, swimming pool. Ganda naman. Jacuzzi po ba yan? Yes, jacuzzi yan. So, may jacuzzi na ma'am. Nakakatuwa naman. So, supposedly, pang family lang. Yes. Ito yung rooms. Tapos, dahil marami ang nagustuhan yung lugar ninyo, ma'am, malamang cozy yung inyong ambience, tsaka nakaka-relax yung inyong place. Kaya sila na mismo lumapit sa inyo para mabigyan kayo ng idea na gawin na itong negosyo. Anyway naman, hindi naman everyday nagre-relax ang family, no? So, dun sa mga oras na hindi kayo nagbabakasyon, pwedeng gamitin ng iba and mapagkakitaan. So, magandang idea po yun. At nauuso na yun ngayon, yung mga private resorts, di ba? Kasi pag grupo kayo and family, kadalasan, ang hinahanap natin ay yung lugar na tayo-tayo lang yung nandun. Wala tayong ibang kasama. Kasi mas nai-enjoy natin, kumbaga, nakakabuelo daw ng mga pag-enjoy na walang mga matang na katingin at nag-o-observe. So, uso ngayon ang mga private resorts. So, kailan nyo po ito finally binuksan sa public? Katapusan ng April, my first guest is Attorney Gomez. Yes, my first guest is April 20. Basta katapusan. Itong April, ayun. So, mula nung April, ayan, may mga nag-inquire na. Yes po. So, minarket nyo na rin po as a private resort itong inyong dapat na bakasyonan. So, Maryland. Wow, ganda. So, parang legacy na ninyo ito. Mary from your name and land na pinaganda ni Mama Tin sa ginawang resort. So, Maryland Private Resort. So ngayon, tuloy-tuloy po ang pag-receive ninyo ng mga bisita? Yes po. Okay, so paano po sila nagpapareserve sa inyo? Nag-contact na lang po sa Facebook kasi may Facebook account ang Maryland. And then, may nakalagay ako doon na CP number. By messenger. Yan po ba yung inyong cellphone number kung saan kayo pwedeng makontak? Yung naka-flash sa screen. Okay. So, paano po ba magpa-reserve sa Maryland?
tatawag po kami and then magme-message sa Facebook. Magme-message na lang po sa Messenger. Anyway, palagi naman bukas yung cellphone na yan. Ayan, okay, very good. And ano po yung mga amenities aside sa nabanggitin nyo, may rooms, may jacuzzi, may pool, may kitchen? Ano pa po yung mga activities na pwedeng gawin dyan sa inyong resort? May free wifi doon. Ay, wow. Pwede kayo doon mag-celebrate ng birthday. Tama-tama magbe-birthday yes. ako. Mag-celebrate ng mga birthday. Kadalasan birthday ang guest ko. So, Birthday. pwede mag-i-inquire tayo dyan kina ma'am. Baka malay mo ma'am doon ako mag-celebrate ng aking birthday. Sige, mag-inquire tayo. So, kumusta naman po ang rates natin ma'am? From, ano yung range ng rates? Anyway, wala naman akong wala naman masamang feedback para doon sa mga guest. Opo. Kadalasan lahat naman satisfied. Happy, satisfied. Yes. How do you make sure that they're happy and satisfied po sa pagpunta sa inyong resort? Ano yung mga kinoconsider ninyo? Nagme-message sila sa Messenger. And then meron tao na nandun. Opo. Na nagbabantay Opo. at sa mga kailangan ng guest. So magkano naman po ma'am ang pagpapareserve sa inyo? 5,000 Wow! per 12 hours 5,000 for 12 hours? Yes po. Not bad. And then amin na yung buong lugar? Yes, you can accommodate na 2 bedrooms na aircon, lahat na amenities, Opo. all amenities. All amenities pwede na namin gamitin? Opo. Wow! So up to 20 packs? Yes po. 12 hours. Paano po kung gusto namin 24 hours po? Kino-consider ko maging 8,000. 8,000. 24 hours. Bad. Yes, Very reasonable. Tsaka sobrang mura ng price ni ma'am. Para naman, kahit yung mahirap, maka-afford, ma-experience yung yes. makapag-enjoy sa ganitong resort. Ang ganda ng idea ni mama, no? Kasi minsan pag inisip natin na mag-i-event, tapos parang social, masyado, mahal. Pero yung iba gustong-gusto rin maka-experience ng isang celebration sa isang private resort. So, si ma'am, ginawa niyang affordable ang kanyang resort na lahat ay pwede pag-ipunan ito. Malayo-layo pa kasi 5 to 8,000 is that bad. Tapos sa inyo na yung buong resort, kumbaga exclusive. Sa inyo lang yun. Walang ibang papasok kundi ikaw at yung mga bisita mo lang. Yes. So napakagaling. So may video okay din po ba dyan, ma'am? Yes, may video okay, may malaking kubo. Kasama na doon sa 5K. Kasama may malaking kubo, may video okay, may ref. Wow! So, ang galing, wala na extra charge yung video okay ni ma'am? Wala po. Pero sa pag ibang resort meron. may 500. kitchen ako doon. Opo. Ang kitchen ko doon, pag doon na sila nagluto, nagpapacharge ako ng 250. Not bad, kasi mahal na rin ang gas. Yes. Diba? Yes. So, mura pa rin yung charge ni ma'am. And libre na yung video okay kasi sa iba man, Yes po, merong libre na extra yun. charge na 500 yung plano nyo rin po bang mag-register sa PhilJeps para makapag-transact sa inyo ang mga government offices at yung mga offices po na... Opo, gusto ko rin kasi mas maganda pag kahit na, alam ko naman, pag government ang nag-rent, not automatically nandyan yung pera. Opo. Pero, at least, masasave mo yun. Yes. So, yan, kukuha din si ma'am ng PhilJeps. So, eventually, pag may mga training, seminars, na kailangan may konting relaxation din nakasama. Kasi sabi nga nila, ma'am, di ba, mas effective daw yung pag nagtitrain ng medyo masakit sa ulo yung pinag-uusapan, may sasabayan mo ng konting relaxation. So, maganda yung sa resort, ginagawa minsan yung mga ganyang events. Anyway, So, ngayon, ang construction ngayon, yung, yung hall. Hall. Yan, yes. Para nga may mga Function hall ang construction ngayon. Ayun. Kasi, tama yun, no, na may function hall. Kasi i-consider natin yung weather. Yes. Diba? Kasi pag maulan, minsan yun yung isa sa tinitingnan ng mga nag-check ng lugar. Meron bang pwesto just in case umulan? Paano yun? Masisira yung event. So maganda yun, may kinoconstruct na function hall. And it's good for how many
people po yung function hall na ginagawa? 150 ang Ay, ang capacity. laki. Malaki. Yes. Sabi ng foreman ko, at saka yung architect ko, 150 ang capacity no na ginagawa. So, pwede na to for weddings, Yes. pwede na for parties and big events, malalaking training, pwede na. So, importante nga na may field trip si ma'am, no? Opo. Kapag gano'n. So, plano rin pala talaga ni ma'am na kumuha ng field trip. So, maganda yan. So, ang galing. So, ngayon ma'am, since April, May, June, pa 3 months, kumusta naman po ang mga nagpapareserve? Marami-rami na rin po ba? Tuloy-tuloy, ma'am. Ang for 1 week, ang nasa reservation ko, 4. Hindi mo mababa yon sa 3. Kasi ngayon tag-ulan. Tag-ulan. Minsan, yung 4, nagiging 3 na lang kasi nagpapakancel na yung isa. Pero, hindi naman masyado na nagpapakancel yung lahat na guest. Kahit na maulan. Okay. So, maganda. Ang ganda. Sana mas nakita namin na mas maaga itong resort ni ma'am. So, kaya natin ginagawa ito, no? To spread awareness na meron ng ganito sa Kamalig. Yes. Kasi kami, ngayon lang po namin, sayang, may event sana kami. Di sana dun kami sa inyo. Pero, dahil ngayon, sa pamamagitan sana nitong aming programa, mas maraming tao ang makaalam na meron ng ganito kagandang private resort na bukas sa publiko na pwede ninyong i-avail. So, ano po ba as a business owner ng isang resort? First time niyo po ba ito, ma'am, na maging business owner ng ganitong klaseng negosyo? Sa resort po, first time. Ano po yung mga learnings niyo bilang bago pa lang yung kabubukas yung inyong business sa ganitong klase ng negosyo na resort? Learnings ko, ang number 1, ina-advise ko sa caretaker ko, maging mabait sa mga guest. Yes. Kasi yung mga guest, yun ang number 1 na kapital natin. Yun. Sabi ko, pag sinabing private, kung ano lang yung kailangan nila, dun ka lang pumunta. Huwag ka masyadong palabay-labay dyan na. Oo, Diba? kaya nga private. Kaya nga private. Kasi may gusto nila ng privacy. Yes. Yun. So, tama, no? Pero, andun sila naka-standby. Yes po. Anytime. Anytime. Ano pa, ma'am, yung mga parang, since first time nyo nga po sa ganitong negosyo, yung parang biglang mga, bago mong natutunan, ganun pala yun sa ganitong business. Kasi sabi mo, ma'am, nabanggit mo sa akin kanina, no? Na meron ka pang ibang negosyo. So, Opo. ano yung kaibahan ng isang negosyo mo dito sa resorts? Yung isang Resort na negosyo ko business. kasi, ma'am, malaking capacity ng tao ang kailangan ko at saka mga bata pa. Pero dito sa resort, ang caretaker ko mag-asawa. Dalawang tao. Dalawa lang muna. Kasi hindi naman masyado malaki. Hindi naman masyado. Pero sabi ko, pag may tapos na ang function hall ko, kailangan ko na magdagdag ng tao. Kasi yung paglinis. Pero everyday, sinusupervise ko. Saan po galing yung water sa ating pool? Pigpa-drill ko, ma'am. Drilling. Tapos, yung nagpupus ng tubig is solar. Wow! Tapos, nagpagawa ako ng malaking water tank para kahit na gabi, pwedeng mag-overflow ang pool. Kasi ang pool ko, overflow siya. Habang ginagamit, flowing siya. Ang galing. So, malinis talaga. So, ano po yung nyo sa swimming pool? Pag bagong bisita, palit. Yes. Palit na palit. Ay, very Palit ng good. palit. Kasi yung ibang pool, lagyan lang ng chlorine para ma-disinfect, di ba? So, si ma'am palit ng palit. Very good. So, important yung kalinisan. Yes. Paano nyo mini-maintain ang cleanliness and sanitation nung inyong lugar, ma'am? Doon sa may mga tao ako, ma'am, na binabayaran. Maglinis. Maglinis. So, tinitrain nyo din po ba sila? Tinatrain ko sila. Tapos yung mga basura. Pero may mga guest naman ako na talagang very, yung
Sobrang nag-enjoy. Sobrang malinis sila. Sobrang malinis. Umaalis parang walang nangyari. Parang walang nangyari. Ang aalisin mo na lang yung mga basura nila. Ayun, yun yung mga sinasabi na Pero may mga good guest. manners. Yes, may good manners. May GMRC ang inyong mga guest. Kasi, ewan ko, ako ganun din. Kadalasan, kahit tag-hotel ako, kahit alam ko binayaran ko yun. Pag umaalis ako, parang walang nangyari doon. Yes. Inaayos ko yung beddings. Ewan ko ba? Kasi, di ba, parang training na rin yun ng parents na pag ewang at saka nag-impact yun sa personality natin. Tama po. So yung iba kasi porke binayaran, pag alis, Diyos ko, ang kalat. Although hindi naman masama yun kasi, di ba ma'am? Yes. Oo. Nag-enjoy sila Pero yun nga, may mga bisita rin talaga kayo na yung ganon na may good manners na marami ang bisita ko na good manners talaga kayo, sila. Opo. Kasi umaalis sila sa bahay, ang aalisin mo. Siyempre, of course, ma-review ka sa paglinis. Opo. Pero, karamihan, naglilinis talaga sila. Ang galing. So, ano yun na-train ng magulang ng maayos, na palaki ng maayos. At saka, madam, tayo naman, kahit saan tayo pumunta, pag malinis tayo, dala natin yan. Yes. Dala natin yan. Kung hindi tayo malinis, kahit nasa sariling bahay natin, pag pumunta tayo sa ibang bahay, ganon din ang gagawin natin. Training nga rin, yun nga, ng na hindi, basta, hindi nakikita sa lahat ng tao, yung ganong klase ng training ng magulang. Magulang ang yan naniniwala ako So, ayun. So far, good reviews, sabi nyo nga, good reviews naman. And, okay lang ba i-share, ma'am? Magkano po yung inyong capital sa pagpatayo nitong ganitong negosyo? Hindi ko naman talaga totally alam kong basta ang alam ko, million na inabot. Ang pool, mahal Mahal kasi ang pool. Ang ginagawa nilang mga bakal. Yes. Ang kailangan nila yung mga malalaking bakal. Tapos ganito lang ang diferensya. Siksik. Siksik talaga. Mali yung iniisip ng iba na basta may semento ka, maghukay ka, pwede ka na magkaroon ng swimming pool. Hindi po pala ganun yun. Maglilik yan. Kasi mabigat ang tubig. Yun. Tama. Yung iba kasi, ma'am, di ba, basta kaya may maghukay dyan, tapos ipasemento, okay. Hindi po. Hindi. Kailangan ng matatag na pundasyon ng isang swimming pool. Pinaplano yung tamang pag-drain ng pool, yung mga ganun, di ba, ma'am? Yes po. So, kaya mahal ang swimming pool. Tapos, ang pinagawa ko ng swimming pool ko, yun talagang expert gumawa. Para naman hindi masayang yung materialis ko. Ayan, investment. Kaya makikita nyo, may mga negosyo rin talaga na mga swimming pools ang hinahandle at ginagawa nila kasi hindi madali. Ang tama na proseso ng pagpatayo ng isang swimming pool. So, kumusta naman, ma'am, sa takbo ng business mo ngayon? Mga ilang taon o buwan pa kaya bago makabalik ang inyong ipinuhunan? Taon siguro, ma'am. Taon. Pero at least hindi nabubulok. Hindi nabubulok. At saka, malaki ang investment ko doon sa mga rooms na pinagawa ko. Tsaka yun nga, nagagamit din ng family at the same time negosyo. So, maire-recommend nyo po ba sa iba ang ganitong klase ng negosyo? Opo, basta may capital ka. Tsaka may source ka ng tubig, number 1. Source ng tubig. Source ng tubig. Lalo yung mga marapit sa spring, paganda siguro ng ganitong negosyo. Swerte. Yung may water source. So kayo, parang deep well? Yes po, parang deep well. Pero maganda yung tubig. May deep well naman kasi na hindi talaga, kahit anong lalim na ng hukay mo, hindi maganda yung nakukuhang tubig. So sa inyo, ma'am, merong magandang source? Maganda ang source ng tubig. So maganda. Pag-check muna ng nagdi-drill sa akin kung may makukuha silang mineral na tubig. Kasi, di ba, ma'am, yung iba, kahit ang lalim-lalim na ng hinukay, putik pa rin yung nakukuha. So, maganda. Tapos may amoy, malangsa. Dapat pala, yung daanan, bato. Ang daanan doon, ang lumabas, mga batong puti. Wow! Kaya, malinis, sabi niya nasa 80 pa lang yung lalim, sabi niya.
maganda ang kalabasan nito kasi puting bato ang lumabas. Malinis. Walang amoy, hindi malangsa. Oo, maganda. So, maganda mag-swimming dyan kina ma'am kasi maganda yung tubig. Oo, di ba? So, nasa Kamalig lang. Ma'am, paano kami pupunta sa inyo? Madali lang, ma'am. Nasa Google Map na ang Maryland. Sa Google Map. So, pag tinype sa Google, ituturo na kami. Ituturo na kayo. Along the road po ba ang inyong resort? Mga ilang meters yun. At siguro mga 50 meters lang. From the main road? From the main road. Ano po ba yung landmark sa main road? After Common Bridge, mga malapit lang. After doon sa Common Bridge. Papasok. May mga signages po ba kayo? Papasok sa Binitayan, Kamalig. Binitayan, Kamalig. Yes. Okay. May signages na po bang makikita? Doon sa labas, wala pa. Wala pa doon sa labas. So, yung nga nire-request ko kay Foreman. Opo, para madaling mahanap. Pero madali naman sila maghanap kasi Maryland. May mga bandira na nakalagay doon. Kaya madali sila mahanap. Ayan. So, pero mas maganda rin siguro kung may signages, no, ma'am? Kahit tarpaulin siguro na na this way to Maryland. Ayan. May tagline na po ba ang inyong resort? Tagline? Mayroon ba? Meron na ba? Wala pa. Mag-iisip tayo. Ayan. Mary ka pag sa Maryland. Ganon. Sige. So, kayo lang po ba ang nagmamanage nito o meron kayong katulong o partner? Kami lang. Kami lang na family. I see. Okay. So, parang family business pala itong Maryland ni Ma'am Mary. Ayan, nakakatuwa naman. So, nai-enjoy niyo po ba itong business ninyo na ito ngayon? Yes po. Masasabi niyo po bang ipagpapatuloy ninyo itong negosyo? Yes po, super. Yun, may space pa nga ako doon. Sabi ko, pag natapos itong mga rooms, tapos pag natapos yung function hall, gagawa pa ako ng isang swimming pool. Kasi nagre-request sa akin yung mga guest ko na gusto nila may malalim. Yung 4 feet to 6 feet daw. I see. Kasi ang pool ko ngayon, 3 to 4 feet lang. Okay. Kasi sabi ko, magpapagawa ako ng pool, hindi lang masyado malalim kasi ang baba ko. Gusto ko naman, yung kaya ko. Yung kaya lang. Yung kaya ko lang. Actually, ang mga anak ko, lahat swimmer. Kaya may guest din na gusto, yung talagang lalangoy sila sa medyo malalim. So, yan talagang nakikita ko, nag-i-enjoy talaga si ma'am sa kanyang negosyo kasi nga meron siyang marami pang plano. So sige, pag-usapan natin next, ma'am. Ano pa yung mga plano mong ilagay maliban sa bagong swimming pool? Ano pang ibang amenities ang gusto mong ilagay sa resort mo? Gusto ko magpagawa pa rin ako doon ng mga cube house baga. Yung good for tulang. Kasi ang mga rooms na pinapagawa ko ngayon, ang ginagawa ngayon, 2 stories yun na family room. Malaki. Ngayon, magpapagawa ako ng cube house kasi may mga nag-request yung mga mag-boyfriend lang, sila lang daw, yung may privacy sila. Sabi ko, siguro pag natapos na yung isang pool. Yan. Plano nyo rin po ba mag-cater? Yes para po. pag may events. Yes Ngayon po ba nagsiserve na rin kayo ng food sa resort? Hindi pa ako ngayon nagsiserve kasi wala pa akong taong gusto ko yung hindi ako mapapahiya. Ngayon, pag may guest ako na kailangan ng ganito, pagkain, ini-endorse ko muna Kinoa's Food House baga. Kinoa's Food House, malapit yun sa amin. Yes po, malapit na sa resort. So may kakilala pala si ma'am na magaling na magluto. So ini-endorse mo, dun galing ang food. Para hindi naman ako mapahiya. Ayun. So bakit po important sa isang negosyante yung ganon? Yung sabi mo ayaw mong papahiya. Bakit po? Gusto ko kasi lahat na guest ko masatisfy sila sa akin. Masatisfy sila sa foods, sa amenities. Yun ang gusto ko. Para naman, babalik-balikan nila ako. Ayan. Hanggang anong oras po ba kami pwede magkantahan dyan sa resort nyo? Kasi may ibang resorts na maigpit pagdating sa ganyan. Anytime, kahit na mag-umaga kayo, basta pag 10 o'clock, medyo hinaan na ang volume. Kasi
wala naman ako talagang totally na malapit sa ang bahay nila doon. Opo. Walang kapitbahay na Mayroon naman malapit. kapitbahay, pero medyo May distansya Oo, naman. opo. Ayan, okay. So, kahit mag-umaga pala ang video Opo. kay ma'am. Kasi yung iba yun nga, may limit. Opo. Ayan, so video okay. Ano pa mga gusto nyong ilagay doon, ma'am? Yan, anak ko, gusto niya maglagay ng bilyaran. Bilyaran. Kasi yun daw, oo. inahanap lang mga guest. Ayun. So, nakakatuwa. Ang daming eventually, marami nang pwedeng gawin sa resort ni ma'am. Ayun. So, malaki po yung property ninyo na ito, ma'am, na meron pang mga pwedeng i-develop na areas. Malaki ito, ma'am. 2 hectares yun. Ay, wow. Ang na-occupy ko lang doon sa resort ko, pati ang pinabakuran ko is 2,000 plus square meter. Opo, pero malaki. Pero malaki yung na yun. property. So, maraming pwedeng gawin. Ano, ma'am? Ay, opo. So, pwedeng garden, sabay, pwede Opo. nang Kaya diba? lang, hindi ko napig-develop yung iba kasi tatawid ka na ng release ng tren. Yung release. Actually, yung release ng tren, lupa ko pang dinadaanan. Kaya ayoko na mag-develop doon sa kabila. Okay. Baka ibang business naman ang gusto ni ma'am gawin doon. Pero, syempre, yan, tuloy-tuloy ang mga plano ni ma'am na gawin Yes, na po. magpampaganda sa kanyang resort. So, meron po ba kayong mga gustong pasalamatan na tao, ma'am, na nakatulong sa inyo? My family. Number 1, my family. May mga anak ko, tapos yung 2 kong anak kasi yun ang tumutulong sa akin. Opo. Yung panganay ko kasi seaman na siya. Ayun. Financially, tumutulong siya. Tapos itong pangalawa kong anak, Wow. tumutulong siya. Swerte ni ma'am sa mga anak niya. Ayan. So, ngayon ma'am, wala naman kayo na-experience na difficulty sa inyong negosyo na ito o may challenge na encounter sa ganitong klase ng business. Wala naman, ma'am. Smooth sailing Wala lahat. Yes. Maayos lahat. Maayos po. Ayan. So, masasabi po ba natin na kapag resort ang iyong naging negosyo, nakatayo na yan, maayos na, ang maintenance na lang. Yun na lang ang Opo, isipin mo. maintenance. Cleanliness, maintenance na Yes, lang. cleanliness, number 1. So, yung structure nandyan na, kumbaga, di ba? So, kayo po ma'am ay walang binabayarang loan or ganon. Kasi important din yung ganon sa business, di ba ma'am? Tatansyahin mo yung pambayad ko sa... Kayo Wala po ay naman. walang ganong stress. Wala naman. Ayan. Kasi yung ibang negosyante, di ba, ni loan. Kasi tapos, before ako nag-umpisa ng resort, nag-ipon muna ako. ayun. Nag-ipon muna ako. Yun. Kasi ayoko na matanda na ako, ayoko na mag-loan. Kasi pag mag-loan may pressure. grabe ang pressure. Oo. Mape-pressure ka, isipin mo, ang dali na ang oras. Yan. Oo, Magbabayad mahulog na naman. ako. Yan. Ayoko Okay. na, kasi matanda na ako. So, yun ang strategy ni ma'am. Nag-ipon muna. Nag-ipon muna. Nung ready na, saka binuksan yung Yes. business. So, mas maganda po ba yung ganon? Maganda Oo. yung ganun, ma'am, para wala kang stress. Walang stress. Hindi ka maano na kailangan magtrabaho, magsipag, mag-promote, mag-ganon, kasi may babayaran. Ayan. Si ma'am, relax na lang ngayon. Relax ako. Ayan. Paano po yung mga walang, tingin nyo po kaya, masosurvive din nila yung ganitong negosyo? Yung mga nag-loan at nagpatayo din ng resort, tingin nyo po kaya sa takbo ng business nyo ngayon, mukhang makakasurvive naman po Makakasurvive naman, sa ma'am. resorts na business. Anong Depende, ma'am, sa strategy? location nyo. Location. Okay. Yes. So, important ang location. Ano pa kaya, ma'am, ang kailangan i-take into consider pag ito ang negosyo mo? Aside from, dapat maganda ang location. Dapat, ma'am, magaling ka makitungo sa guest. Yun. Oo. Para balik-balikan ka. Tama. Ang mga guest ko, ma'am, 'di ba, nag-umpisa ako ng April. May mga guest ako pang-apat na nabalik. Balik na balik sila kasi ay birthday ng anak ko, doon na naman kami. Ayun. Ay birthday ng asawa ko, doon na naman kami. Anniversary. Lalo nung graduation, ang daming nakalagay doon, cum laude. Magna cum doon laude. nag-celebrate. Doon nag-celebrate. Tsaka parang hindi masyadong mahigpit si mama, no? Gaya ng ibang resort, may time limit, Ay, may mga hindi ako charges lahat. Gusto ko yung feeling nila
Basta, ano yan, yung wala silang tatakutan doon sa resort. Yun. So, enjoy. Mag-enjoy Mag-enjoy sila. lang sila. Ang ganda. So, kapag yun ang nasa isip mo, ma'am, no, yung enjoyment ng inyong mga clients and guests, kung paano sila magiging satisfied, sabi nga ni ma'am. Important sa kanya na hindi siya mapapahiya and lagi satisfied yung kanyang guest. Talagang babalik at babalik Yes. po sila. So, sige ma'am, i-promote po natin ang inyong resort. Imbitahan po natin silang lahat na pumunta dyan sa Maryland. Hello po, welcome po kayo sa Maryland Resort. We are located at Purok 3, Common Kamalig, Albay. Ayan. Sige po. Common Kamalig, Albay. Okay. And napakaganda ng idea ni ma'am na may vacation house ka at the same Yes. time, pwede mong pagkakitaan. Yes. And then pag nasa puso mo yung pagbigay ng saya and Yes. satisfaction sa mga clients and guests, yung blessing babalik naman siya 100-fold. So nakikita ko kay ma'am, talagang tuwan-tuwa siya kapag siya ay nakakapag-spread din ng joy and happiness sa Yes. kapwa. Ayan. So, meron po ba kayong mga messages sa mga gusto rin ng ganitong klase ng negosyo pero parang nagdadalawang isip pa sila? Ano pong advice ang pwede nyo ibigay? Pwede naman, halimbawa, konti lang yung pera mo. Pwede na umpisahan mo para may matapos ka. Kasi ako, sabi ko, umpisahan na natin para may tatapusin tayo. Ayun. Hindi ko alam na, sabi ko, siguro after 1 year, tapos na yan. Yun pala, after 3 months, tapos na. Na-inspire ka masyado. Na-inspired ako masyado. Lahat na naipon ko sa bangko, na-withdraw ko na kasi kailangan kong tapusin. May nakikita kang magandang sinimulan. Kaya Opo. parang na-excite ka. Na-excite na ako. Tuloy-tuloy na. Opo. And Yan dahil ang jacuzzi. tapos na, ngayon kumikita na si Yes, ma'am. kumikita na. Ayan, nakakatuwa. So, ayan po. Sa mga ngayon, yung mga may graduate, may mag-graduate, Opo. may birthdays, small groups, and gusto ninyo na sabi nga ni ma'am, mag-enjoy ng inyong celebration, puntahan nyo po sila dyan sa Kamalig, Albay, Maryland Private Resort. And sa naging usapan po namin ni ma'am, napakamura po ng kanilang rate. Sabi ni ma'am, 5,000 for 12 hours, kahit up to 20 guests, pwedeng-pwede. Kasi ma'am, may event kami, nag-ikot-ikot ako, no? Yung iba, pag sinabing, 5,000, 10 guests. Pag nagdagdag ka extra per head, ganyan. Si ma'am nakakatuwa Hindi. kasi Oo. up Para to naman 8,000, 28K. 20, Yes. 20 packs, 8K lang maximum. Nakakatuwa. Anyway, ma'am, may mga guest nga akong more than 50 ang guest nila. Hindi ako nagpapadanda. Ay, Okay, wow. gusto ko mag-enjoy. Pag ganyan ka ng ganyan, mas dadami ang inyong blessings. Kasi, di ba, yung mga nag-celebrate ng graduation, hindi mo naman makukontrol na 20 packs lang ang guest mo. Yung mga guest nila, marami. Sabi sa akin, ma'am, pwede ba yan papasukin natin? Lahat papasukin mo. Ang galing. Lahat papasukin mo. Para Nakakatuwa. naman mag-enjoy yung nagse-celebrate. Lahat mag-enjoy. Ay, nakakatuwa si ma'am. Hindi na yung bawat pasok per head extra. Baldis ng baldis. Ay, wag. Ayun, nakakatuwa. So, kayo po na mga nanonood, alam nyo na kung sino ang pupuntahan at saan kayo pupunta para mag-enjoy. Pero, be responsible din naman. Huwag namang abusuhin ang kabaitan ni ma'am. So, yun. Puntahan nyo po ang Maryland Private Resort kung gusto nyo mag-enjoy. Sabi ni ma'am, no extra charge ang video. Okay, so Yes. talaga mag-i-enjoy kayo. Nakita nyo sa picture, may jacuzzi pa na nag-iiba-iba ng kulay. So, dyan lang yan sa Maryland Resort. So, ma'am, thank you very much po na kami ay napaunlakan nyo na mag-guest kayo dito sa Lady Po Business Hour. Hangarin po namin na makatulong sa inyong mga new business owners na ma-promote ng libre ang inyong business dito sa aming programa. So sa lahat po sa inyo, alam nyo na kung saan kayo pupunta. Maryland Private Resort sa Kamalig, naka-flash po sa screen. Maya-maya lang ang kanilang contact number and pwede ninyo silang puntahan sa kanilang Facebook page. Ayan. So si ma'am ay isang uri ng negosyante na para sa kanya, as long as happy ang kanyang guest and satisfied sila sa kanilang service, happy rin ang puso ni ma'am. So sa ganitong style po ng pagninegosyo,
kaya alam kong babalik at babalik sa inyo ang inyong mga guest. So maraming salamat po ma'am for being Thank you with us also. dito sa aming program, and sana po ay i-bless pa kayo ng marami na ni Papa God para mas umunlad pa ang inyong negosyo at mag-flourish pa ito. And thank you po na Albay ang napili ninyong lugar kung saan nyo itatayo ang negosyo ninyo. Kasi sabi nyo nga, pag nag-expand ang business, pag naging open na yung inyong function hall, mag-i-employ kayo ng mas maraming tao. And Yes, the po. more people you employ, the more families that you help, the more po nagaganda ang ekonomiya dito sa probinsya ng Albay. At yun ang gustong-gusto nating mangyari. So, thank you po again Yes, for being po. with us. And sa Yes, kasama niyo po, ano po yung pangalan ni Sir? Jo Marie. Anak ko yan, pangalawa. Ay, anak niyo po. Ayan, sir. Thank you for being here at sa pag-support sa inyong ina. And maraming salamat po sa inyong lahat sa panonood ng isa na namang episode ng Ladipo Business Hour. Magnegosyo tayo. Sana ay na-inspired, may natutunan kayo sa amin ni Ma'am sa aming maikling kwentuhan dito sa araw na ito. And see you all again on Wednesday, same time po, 10 to 11 in the morning for the 60th episode of the Ladipo Business Hour. Again, we would like to thank Attorney Mary Luduca Castillo of the Provincial Information Office and her staff, and Sir Richard Bombis, sa aming technical assistant dito sa loob ng studio, and sa staff ko sa Ladipo, and to Kuya Mark na nag-invite kay Ma'am para maging bisita sa araw na ito. Maraming salamat and sa inyong lahat po. See you again on Wednesday. God bless you all. Enjoy the rest of the week po. Bye-bye. Thank you for watching. Thank you. Mandates. The Local Economic Development and Investment Promotion Office is mandated to facilitate, prepare, coordinate, and execute local economic development and investment promotion policies, programs, projects, and activities in compliance with DALJ Memo, Circular Number 2010-113. Vision. Ladipo Albay envisions to make the province of Albay the most preferred investment destination by providing a welcoming environment that provides ease in doing business, effective mechanisms, accurate and timely business information, and assistance to potential investors and partners. Mission. Ladipo Albay aims to foster the economic development and investment opportunities in the province of Albay through its various programs, projects, services, and activities. About the services. Local Economic Development and Investment Promotion is an office that is ready to assist potential investors and partners, private, individual or group, both foreign and local, and the general public, in terms of capacity building, advocacy promotion, marketing and product development assistance for the increased economic development and investment in the province of Albay.